Nagsimula ang pelikula sa taong 1984, kung saan ang Flight JL-50 ay bumibiyahe mula sa syudad ng Kolkata. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, nakasalubong nila ang masamang panahon at nagsimulang makaranas ng heavy turbulence ang eroplano. Nawala din ang kanilang komunikasyon at ang eroplanong Flight JL-50 ay tuluyang naglaho. Mula nun, walang anumang bakas o tanda ukol sa pagkawala nito. 35 taon ang nakalipas, taong 2019. Ipinakita ang eksena sa isang malayong nayon na tinatawag na Lavra, sa kanlurang bahagi ng Bengal. Ilang mga kabataan ang naglalaro ng football nang biglang may dumaang eroplano sa alapaap. Nagmadali ang grupo na magtungo sa direksyon ng eroplano, at pagdating nila ay nakita nilang nag-crash ito sa malapit na bundok. Lumipat ang eksena sa syudad ng Kolkata kung saan ang ating bida na si Shantanu ay nanonood ng balita. Nabanggit sa balita ang tungkol sa commercial airplane na Flight AO-26, kung saan ilang mga high-profile ang nakasakay dito, at ito ay nawawala. Suspetsya nila na ang eroplano ay hinahijack. Maya-maya pa, pumunta si Shantanu sa kanyang office sa Central Bureau of Investigation. Lumalabas na isa pala si Shantanu sa mga high-ranking officer ng CBI, agad siyang nagtungo sa lugar ng aksidente kasama ang kanyang assistant na si Guranga. Sinimulan nila ang pag-iimbestiga. Una ay pinuntahan nila ang mga rescue team at tinanong ang sitwasyon sa investigasyon. Sinabi ng isa sa mga rescue team na dalawa lang sa mga pasahero ang nakaligtas ng buhay at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Isa pa sa mga natuklasan nila ay ang isang bangkay na natagpuan sa cockpit. Nagpapahiwatig na hinahijack ang eroplano bago ito mag-crash. Sinabi niya pa sa mga CBI officers na ang eroplanong nag-crash ay hindi ang eroplanong hinahanap nila na Flight AO-26, kundi ang Flight JL-50 na nawala 35 taon na ang nakakalipas. Pagkatapos ng pag-uusap, agad nilang pinuntahan ang lugar ng aksidente. Bumalik ang eksena sa nakaraan sa taong 1984 at ipinakilala tayo sa isang aspiring pilot ng Kolkata na si Biho. Isa sa mga pangarap niya ay ang kumita ng malaking sweldo, magkaroon ng mapagmahal na pamilya, at ang matagumpay na hinaharap sa kanyang buhay. Subalit, kamakailan lang ay nagkaroon ito ng matinding depresyon dahil sa ilang mga kadahilanan. Sinasabihan siya ng kanyang ina na mag-move on na at magsimulang muli. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan si Biho ay nakikipagsapalaran para sa kanyang buhay. Siya ang piloto sa nag-crash na Flight JL-50 na nawawala mula pa sa taong 1984. Samantala, si Shantanu at Guranga ay bumiyahe sa isa pang nayon at bumisita sa eskwelahan. Nakipagkita sila sa isang physics professor na si Dr. Subroto Das at sinimulan nilang tanungin ito. Inihayag ni Shantanu ang tungkol sa Flight JL-50 na ilang taon nang nawawala. Dagdag niya pa na isa sa mga upuan ng eroplano ay bakante at ang tiket ng upuan nato ay nakapangalan mismo sa kanya. Sobrang nabigla si Das nang marinig ito. Sinabi niyang wala na siyang maalala pa sa nakaraan dahil sa matanda na daw siya. Pag-uwi ni Dr. Das sa kanyang bahay, agad niyang hinanap ang ilang mga dokumento at mga litrato, pagkatapos ay sinunog ito. Nagpapahiwatig lang na may kinalaman talaga siya sa insidente. Maya-maya, sa isang news report, ang mga teroristang grupo na ABA ay inangkin ang responsibilidad sa pag-hijack sa Flight AO-26. At hinihiling nila na pakawalan ang kanilang leader na si Parto Majumder, kapalit ang kaligtasan ng mga pasahero. Nakatakda ng patayin si Parto sa susunod na mga araw. Sinabi din sa balita na nakahandang ibigay ng mga opisyal ang demand ng teroristang grupo. Ilang araw ang lumipas, nagising na ang pilotang si Biho. At pinuntahan siya ni Shantanu para tanungin ang ilang mga bagay. Una niyang tinanong kung paano nag-crash ang eroplano, at sinimulan namang ikwento ni Biho ang mga pangyayari. Sumahimpapawid ang eroplano alas 3 ng hapon. Maayos naman daw ang lahat sa unang 10 minuto. Subalit isa sa mga pasahero ay bigla na lang pumasok sa cockpit at pinatay ang co-pilot. Pagkatapos ay pinagbantaan nito si Biho na baguhin ang ruta ng eroplano. Sumunod naman ito subalit isang malakas na bagyo ang tumambad sa kanilang harapan na siyang naging dahilan naman sa pag-crash ng eroplano. Pagkatapos nitong magkwento, tinanong ni Shantanu sa kanya ang lokasyon at petsa. Sumagot naman ito ng Kolkata 1984. Hindi naman naniniwala si Shantanu sa kanya, at sinabi niyang nasa panahon na sila ng taong 2019. Nagulat si Biho nang marinig ito. Nag-usisa pa si Shantanu ng karagdagang detalye, kaya pumunta ito sa lumang bahay ni Biho, at tinatanong ang mga kapitbahay nito. At dahil sa 35 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente, halos lahat ng mga tao dito ay hindi kilala si Biho. Ngunit sa kabutihang palad ay nakausap nila ang mag-asawa na may nalalaman tungkol kay Biho.
Sinabi ng lalaki na si Biho daw ay isang mahusay na piloto. Subalit nagsimulang bumagsak ang career nito nang magkaroon siya ng kasintahan. Binuntis siya nito at bigla na lang naglaho. Ang pinakamasaklap pa sa lahat ay namatay ang kanyang sanggol nang ipinanganak niya ito. Ipinakita din ng mag-asawa ang mga larawan ni Biho bago pa ito maglaho. Nagulat si Shantano dahil kamukhang-kamukha nito ang Biho na sa kasalukuyang nasa ospital. Sa kabila ng mga ebidensyang ito, hindi pa rin kumbinsido si Shantano dahil hindi ito naniniwala sa time travel. Inisip niyang gawa-gawa lang ang lahat. Maya-maya, nagtungo siya sa CBI base at pinangkinggan niya ang black box recording ng JL-50 dahil sa nabanggit ni Biho na hinahijack ang kanilang eroplano. Tinanong ni Shantano ang huling petsa na nakapag-record ang black box. Nagulat sila nang sabihin nito ang petsa na August 23, 1984. Dahil dito, unti-unti na siyang napapaniwala na nag-time travel nga ang eroplano sa taong 2019. Samantala, isa pa sa mga pasahero ng JL-50 na si Mitra ay nagkaroon na ng malay. Agad siyang nagtungo sa room ni Biho para patayin ito. Buti na lang ay napansin siya ng isang nurse. Subalit sa halip na mag-surrender ito, ang baliw na si Mitra ay sinimulang pagbantaan ang nurse. Sinubukan ni Shantano pakalmahin si Mitra, ngunit nakatakas din ito. Hinabol ito ni Shantano subalit nang makarating siya sa ibaba, nakatakas si Mitra gamit ang ninakaw na sasakyan. Nagsimulang magusisa si Shantano tungkol kay Mitra, at napag-alaman niyang si Mitra ay isang genius professor sa Kolkata Science Research Center. Nalaman niya rin na sangkot ito sa mga teroristang grupo 35 taon na ang nakalipas. Pagkatapos nilang matunton ang bahay ni Mitra, agad nila ito pinuntahan. Nakita nila dito ang mga koleksyon ng libro, mga papeles at iba pang mga research papers. Binuksan ni Shantano ang isa sa mga papeles at nakita niya ang isang research paper na may nakasulat na Project A. Nang baliktaran niya ang pahina, tumambad sa kanya ang blueprint ng flight JL-50. Napagtanto niyang may kinalaman ito sa plane crash. Maya-maya, pumunta siya sa Kolkata Science Research Center para magsaliksik pa tungkol kay Mitra at sa Project A. Pagkarating niya sa lugar, nakipag-usap siya kay Professor Ashwini. Nang marinig ni Ashwini ang tungkol sa Project A, sinimulan niyang magkwento kay Shantano ng kasaysayan ng India. Sinabi niya na sa panahon ng 250 BCE, ang Emperor ng India ay tinipon ang mga scholar, scientist, at mga philosophers mula sa iba't ibang panig ng mundo para magsagawa ng siyam na kakaibang libro na nagtuturo ng ilang mga supernatural arts tulad ng invisibility, abilidad na makalipad, time travel, at immortality. Pagkatapos, ang mga librong ito ay ibinaon sa lupa dahil sa takot na gagamitin ito ng mga masamang tao sa kasamaan. Ilang milenya ang nakalipas, ilan sa mga pahina ng time travel ay natagpuan. Ilang mga team researchers ay sinimulang alamin kung totoo ba ang teoryang ito. Ang top research program na ito ay tinawag na Project A. Pagkatapos marinig ang kwento, tinanong ni Shantano ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Mitra. Subalit sinabi ni Professor Ashwini na hindi niya masyado kilala ang taong ito. Sa halip ay nagmungkahi siya na makipagkita kay Dr. Daz dahil sa dating magkaibigan ang dalawa. Kinagabihan, galit si Shantano na pumunta sa bahay ni Daz dahil sa pagsisinungaling nito. Pagkatapos ay nakiusap siya kay Daz na ihayag ang tungkol sa Project A. Dahil sa wala ng choice ang matanda, nagsimula siyang magkwento tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya na ang ama ni Mitra ay parte sa pananaliksik tungkol sa Project A. At dahil wala silang makuhang conclusion dito, ipinatigil na ng gobyerno ang pananaliksik nito. Ilang taon ang lumipas, ipinagpatuloy ni Mitra ang pananaliksik ng kanyang ama. Dahil sa dedikasyon niyang malaman ang teorya sa Project A, sa huli ay nagawa niya madiscover ang code nito. Hindi pa rin makapaniwala si Shantano sa mga kinikwento ni Daz. Subalit sinabi sa kanya ni Daz na lahat ng ito ay totoo. Dagdag niya pa na si Mitra ay napakatalinong tao, at dahil sa kanyang magiting na pananaliksik, nadiscover niya ang isang wormhole sa atmosfera ng mundo. Sa pamamagitan ng wormholes na ito, ang time travel ay posibleng mangyari. Nabanggit din ni Daz na isa siya sa mga disipulo ni Mitra sa panahong yun. Kaya alam niya ang mga plano ni Mitra at plinano niya na talagang i-hijack ang eroplano para maipalipad ito sa wormhole. Dahil din dito, nakipag-alyansa siya sa leader ng terorista na si Parto Majumder na may paka na din sa pag-hijack sa Flight AO-26 sa kasalukuyang panahon. Sinabi ni Daz na hindi siya sumakay sa eroplano dahil natakot siya na baka pumalpak ito. Inaasahan ni Mitra na makakapag-time travel siya sa loob lamang ng 35 oras subalit pumalpak nga ito at naging 35 taon. Hindi pa rin naniniwala si Shantano sa lahat ng sinabi ni Daz.
Subalit pinaalahanan siya ni Daz na pumayag na ang mga opisyal na pakawalan ang leader ng terorista na si Parto. At kapag nagsama silang muli ni Mitra, magdudulot ito ng matinding kapahamakan sa bansa. Sa pagkakataong ito, medyo nag-alala si Shantano, kaya sinabi sa kanya ni Daz na meron pang ibang paraan para mapigilan ang mga plano ni Mitra. Nagmungkahi siya na dumaan sila sa wormhole at bumalik sa nakaraan sa taong 1984, kung saan kailangan nilang mapigilan ang pag-hijack sa flight JL-50. Kapag nagtagumpay siyang gawin ito, maaaring mapigilan ang mga criminal activity na plano ni Mitra. At ang teroristang grupo na ABA ay hindi kailanman mag-e-exist. Kahit medyo nag-aalangan si Shantano, pumayag na rin ito. Sumunod na eksena, nagtungo ang dalawa sa ospital para hikayatin si Biho. Dahil siya lang ang may alam ng coordinates papuntang wormhole, pumayag naman si Biho sa planong ito. Kinaumagahan, pasikretong inihahanda ni Guranga ang eroplano. At nagsimula na ang trio sa kanilang paglipad. Sa una ay hindi pa rin makapaniwala si Shantano. Akala niya ay biro lang ang lahat. Nang makarating na sila sa wormhole, nagsimula ng mag-malfunction ang eroplano. Sa kabutihang palad, tagumpay namang nakapag-emergency landing si Biho sa open field. Maya-maya, isang sasakyan ang dumating at hinatid naman sila nito sa bayan. Nang makarating na sila sa Kolkata City, napagtanto na ni Shantano na nakapaglakbay nga sila sa taong 1984. Kahit pa man nabigla si Shantano sa weirdong sitwasyon, desidido siyang ituloy ang kanilang plano. Kinagabihan, nagtungo si Shantano sa orphanage. Dito, inihayag na si Shantano pala ay isang ulila. Tumambay muna siya ng sandali, nang biglang may dumating na sasakyan, at inihatid ang isang sanggol sa loob ng orphanage. Nagmadali si Shantano pumasok sa loob para alamin kung siya ba ang sanggol na yon. At nang tingnan niya na ito sa lake, napatunayan niyang siya nga ang sanggol na ito. Kinabukasan, pinag-usapan na ng tatlo ang susunod nilang hakbang. Inihayag ni Daz na ang sikretong meeting sa pag-hijack ng JL-50 ay magaganap ngayong gabi sa isang warehouse. Pinuntahan nila ang nasabing lugar at naghintay ng sandali. Habang nasa loob sila ng sasakyan, mausisang tinanong ni Shantano si Biho kung nakita niya na ba ang kanyang sanggol. Subalit simpleng sinagot lang ito ni Biho na pagkatapos niyang manganak, nawalan na siya ng malay. At nang pagkagising niya, sinabi ng kanyang ina na namatay na ang sanggol. Samantala, nakarating na si Mitra at Parto sa warehouse. Gumawa ng plano ang tatlo. Susubukang kamprontahin ni Daz at Shantano ang grupo habang maghihintay naman si Biho sa sasakyan. Nang tututukan na ni Shantano ng baril ang grupo, agad na nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng dalawang panig. Sa kabutihang palad, ginamit ni Shantano ang kanyang husay at inisa-isang pinatay ang grupo. Sa huli, nagawa niyang mapatay si Parto at ganun din naman si Daz sa dating niyang mentor na si Mitra. Pagkatapos, kinuha ni Shantano ang suitcase na naglalaman ng mga papeles ukol sa Project A. Nang susunugin niya na ito, bigla naman siyang tinutukan ni Daz ng baril at pinagbantaan si Shantano na ibigay sa kanya ang Project A. Inihayag dito na lahat ng ito ay plano na pala ni Dr. Daz. Ayon sa kanya, mula nang masunog ang orihinal na Project A sa pag-crash ng JL-50, nawala na din ang exact coordinates patungo sa wormholes para sa pag-time travel. Subalit hindi agad sumuko si Daz. Nang pinuntahan siya ni Shantano para tanungin, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Nagdesisyon siyang gamitin si Shantano para nakawin ang Project A sa nakaraan. Dahil para sa kanya, sa tulong ng Project A na ito, maaari siyang magkamit ng immortalidad. Inihayag din na mula nang makatakas si Mitra sa ospital, nagtungo ito sa bahay ni Daz. At sa halip na tulungan niya ito, ay pinatay niya si Mitra. Dahil sa revelasyong ito, nagkaengkwentro ang dalawa. Subalit hindi umubra si Daz kay Shantano. Sa huli, ay tuluyan nang sinunog ni Shantano ang Project A. Maya-maya, biglang nakaranas ang tatlo ng napakasakit na tunog sa kanilang ulo. Lumalabas na dahil sa hindi natuloy ang plano ni Mitra, ang JL-50 ay hindi na hijack kailanman. Sa makatuwid, ang tatlo ay nabago ang kasaysayan. Tuluyan na nga silang nakabalik sa kasalukuyang panahon. Subalit nagbago ang takbo ng kani-kanilang pamumuhay. Pinakita sa huling eksena na si Shantano ay nakasakay sa Flight AO-26 kasama ang kanyang asawa. At ang eroplanong ito ay hindi na hijack. Nagkasalamuha din si Shantano at Guranga, subalit hindi nila kilala ang isa't isa. Ibig sabihin ay hindi talaga naging CBI officer si Shantano. Pumunta si Shantano sa orphanage para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Nilapitan naman siya ng matandang si Biho at niyakap. Ang sanggol pala na dinala sa orphanage ay siyang anak ni Biho na akala niya ay patay na.
Nagtapos ang pelikula ng masayang namimigay ang mag-ina ng mga regalo sa mga batang ulila.